Iniisip ng Rusya na mayroon itong perpektong estratehiya na sa wakas ay magbibigay daan dito upang makuha ang mahalagang lungsod ng Pokrovsk sa Ukraine. Naniniwala itong walang laban ang Ukraine sa estratehiyang ito. Sa pagsisikap ng Rusya na palibutan ang lungsod at sakupin ang ilang pamayanan, lalo lang bumibilis ang pagbagsak ng Pokrovsk. Naglunsad ang Rusya ng pincer maneuver sa lungsod malapit sa Pokrovsk. Hindi inakala ng Rusya na gagamitin ng Ukraine ang kanilang estratehiya para palakasin ang lungsod na target ng Rusya. Ang matalinong taktika ng Ukraine sa harapan ay mahusay na gumamit ng pincer upang bigyan ng kaunting pahinga ang kanilang mga tropa. Bagamat Pokrovsk ang pangunahing target ng Rusya, mas kahanga-hanga ang pagbaligtad ng Ukraine sa plano ng Rusya na tumutok sa harap ng Dobropilya, lalo na sa itaas ng Minarad. Sa rehiyong iyon, sinusubukan ng Rusya gumawa ng pincer para makuha ang Mirad at magkaroon ng bagong ruta papuntang Pokrovsk. Habang pinalilibutan ang lungsod, malapit nang matapos ng Rusya ang pincer na galaw. Noong Nobyembre 13, iniulat ng New York Times na malapit nang magsara ang pincer dahil may 2 milyang lapad na natitirang puwang na daan ng mga tropa ng Ukraine palabas ng Minarad. Kapag ito'y nagsara, mabibitag sila. Ang mga pincer na galaw ay simple sa konsepto, ngunit napakahirap itong isagawa. Ipinaliwanag ng Changing Minds ang mga batayang galaw. Ang umaatake ay nagpapadala ng 2 hanay, isa sa kanan at isa sa kaliwa ng kalaban. Maaari mong palitan ang kanan at kaliwa ng hilaga at timog, silangan at kanluran, o anumang direksyon na gusto mo. Ang mahalaga ay ang pihit na pag-atake ay lumilikha ng sitwasyon kung saan napipilitan ang mga tropa ng kalaban na lumaban sa 2 panig. Pagkatapos ng pihit na pag-atake, liliko ang tropa, susugod at lilipulin ang lahat sa loob ng nabuo nilang bulsa. Sanay na ang Rusya sa ganitong estratehiya. Ang labanan sa Stalingrad ay nagdulot ng malaking kaswalti para sa Rusya, ngunit kanilang napagtagumpayan. Napanalo nila ang labanan, ayon sa Changing Minds, dahil sa pincer movement ng Rusya na nakapalibot sa 200 at 50,000 sundalong Aleman. Unti-unting hinigpitan ng Rusya ang pagkulong sa mga sundalong Aleman. Inaatake at ginugutom sila mula sa lahat ng panig. Pagdating ng pagsuko ng puwersang Aleman, 71,000 na lang sila. Ibig sabihin, 159,000 ang namatay. Sa pihit ng Rusya, ang layunin ng Rusya ay magawa rin ang katulad nito, kahit na sa mas maliit na sukat sa Minarad. Simple lang ang layunin ng Ukraine, pigilan sila. Ayon sa Euromaidan Press, malayo na ang narating ng Ukraine sa paggawa nito, na tinawag nilang direktang utos mula sa pamunuan ng Ukraine. Ayon sa ulat, ito lang ang maaaring pinakamahalagang kontra ng bansa sa kampanya sa Pokrovsk. Sa pagtatanggol ng lungsod bago ang taglamig, posibleng humina ang mga susunod na pag-atake ng Russia at nagsimula ang lahat malapit sa pamayanan ng Ukraine na Radinska. Isa rin ang bayang iyon sa mga target ng Russia habang sinusubukan nitong sakupin ang Pokrovsk. Ayon sa ulat ng Euromaidan Press, noong Nobyembre, 14 sunod na target ang mga drone operator ng Russia. Nagbigay daan ang aerial reconnaissance sa Radinska para matukoy ng Ukraine ang drone operators na naiwasan bago subukang magtayo ng baste sa minahan sa silangan ng Rodinska. Hindi nagtagal ang mga operator. Inutusan ng Ukraine ang Su-27 na maghulog ng American-made guided bomb unit, 62 JDAM bomb sa lugar, na agad winasak. Ang Joint Direct Attack Munition ang perpektong pagpipilian para sa ataking ito, isang guided air-to-surface kit na maaaring ikabit sa mga bombang may bigat na hanggang 2,000 pounds. Ayon sa United States Navy, ang Joint Direct Attack Munition ay may mabigat na payload na angkop sa pagsira ng matitibay na estruktura at bunker. Pagkalabas ng eroplano, ginagamit ng Joint Direct Attack Munition ang laser, Global Positioning System o pareho para hanapin ang target. Tumpak ang sandatang ito na may error na mas mababa sa 20 talampakan at may option ang Ukraine na maglunsad ng marami sabay-sabay para mas malakas ang tama sa mga target. Hindi na nila kailangan gawin yon. Isang Joint Direct Attack Munition lang sapat na laban sa drone operators ni Radinska. Gayunpaman, naglunsad ang Ukraine ng pangalawa sa mga makapangyarihang guided bomb na iyon makalipas ang ilang sandali matapos maalis ang mga drone operator. Natuklasan ng surveillance team ng Ukraine ang isa pang grupo ng mga sundalo ng Russia sa labas ng Radinska. Pinatitibay ng mga sundalo ang gusali. Baka gagawin nila itong panimulang pwesto sa paglusob sa bayan. Hindi na nila nagkaroon ng pagkakataon. Iniutos ang isa pang airstrike
gamit ang Joint Direct Attack Munition na. Ayon sa Euromaidan Press, hindi lang sumira sa mga fortification, kundi pumatay rin ng ilang opisyal na namumuno sa pagsalakay sa bayan. Hindi pa dito natapos ang Ukraine. Ayon kay Militani, palihim ding pinapasok ng Russia ang ilang sundalo sa Radinska habang nangyayari ito. Tinangka ng mga sundalong magtipon muli sa gusali. Hinabol ng Ukraine gamit ang hamog at armored vehicle para talunin ang mga sundalong Ruso. Ayon sa ulat, nakapasok ang mga tangke ng puwersang Ruso sa Radinsky at ginagamit ng mga mananakop ang first-person view drone bilang proteksyon sa mga tangke. Gamit ang hamog bilang takip, pinahirapan ng Ukraine ang mga first-person view drone operators sa kanilang unang pag-atake. Natalo ng Ukraine ang mga puwersang Ruso at tangke. Napalihim sa Radinska. Umepekto ang estratehiyang hamog. Mas maraming sundalong Ruso ang natagpuan sa isang industrial complex at pinatumba gamit ang Joint Direct Attack Munition. Iligaw ng Russia ang unang guided bomb ng Ukraine gamit ang electronic warfare. Pero ang pangalawa ay tumama sa target at napaalis ang tropa ng Rusya sa Radinska. Ligtas na muna ang bayan sa ngayon. Pero malayo pa ang Ukraine sa pagiging ligtas sa panganib. Habang sinusubukan pa ring buuin ng mga puwersa ng Rusya ang kanilang pinser sa paligid ng Mirnarad, malamang inisip ng Rusya na hindi na napapansin ng Ukraine ang pinser na iyon dahil masyado itong nakatutok sa Radinska. Sa totoo, panimula lang ang mga airstrike ng Ukraine sa isang matalinong galaw na di inasahan ng Rusya. Isang pekeng pag-atake. Dahil sa tagumpay nito, sa Radinska, napagtanto ng Ukraine na may momentum ito at ang momentum ay nagdadala ng mga oportunidad na tiyak ding napansin ng mga puwersa ng Rusya. Ginamit ng Ukraine ang takot ng Rusya sa bagong pag-atake at gumawa ng pekeng opensiba na kunwari sinasalakay nila ang mga tropa ng Rusya mula sa lahat ng panig. Ayon sa Euromaidan Press, kabaligtaran ng pincer, ngunit Ukraine ang nagsara ng bitag. Nagpadala ng tropa at gumawa ng aksyon para mahikayat ang pagmamanman ng Rusya sa posibleng pag-atake. Dalawang bagay ang nakuha ng Ukraine. Una, napilitan magdepensa ang puwersa ng Rusya. Matapos mabigong atakihin ang Radinska, umatras sila para palakasin ang depensa laban sa paparating na puwersa ng Ukraine. Pangalawa, ang pag-atras ay nagpakita ng pagsuko ng Rusya sa pagsubok abutin ang mga sundalong napalibutan ng Ukraine. Kaya naiwan silang madaling atakihin ng mga Ukrainyano. Nagbilang ang Rusya at inisip na kaya nitong depensahan ang sarili. Naghahanda naman ang Ukraine at unti-unting nababawasan ang mga Ukrainyano. Kung masusunod si Putin, maglulunsad siya ng bagong pag-atake sa Rodinska para mapabilis ang pincer move ng Rusya. Pinanood ng Ukraine ang lahat ng galaw ng Rusya. Pagkatapos ay ginawa nito ang hakbang na hindi inaasahan ng Rusya. Pinapaikot ng Ukraine ang puwersa sa Mirnarad. Habang nakatutok ang Rusya sa Dobropilya, na tila tinutungon ng Ukraine. Ibig sabihin, nabaling ng mga puwersa ang atensyon mula sa tunay na layunin ng operasyon. Habang abala ang Rusya, inilabas ng Ukraine ang mga sugatan mula Mirnarad at pinalitan ng bagong sundalo sa lungsod. Nagpadala sila ng supply at bala sa Mirnarad. Binigyan nito ang mga tropa na sinusubukang ikulong ng Rusya sa kanilang pabilog na atake ng mga kailangan nila para makabutas sa pagsulong ng mga Ruso. Isa itong perpektong halimbawa ng panlilinlang maniobra. Maglagay ng presyon sa isang sektor. Pilitin ang kalaban na ilipat reserba at gamitin ito para palakasin o ilikas ang tropa mula ibang direksyon. Ayon sa Euromaidan Press, naloko sila ng Rusya at lubos na nalinlang. Hindi ibig sabihin ito na ang kontra-atake na ginamit ng Ukraine para ilihis ang puwersa ng Rusya ay peke talaga. Nagpadala talaga ng tropa ang Ukraine sa hilaga ng Radinska bilang mahalagang bahagi ng plano. Hindi naman talaga makikipaglaban ng seryoso ang mga sundalong iyon sa puwersa ng Rusya. Pero kailangan nilang makita ng pagmamanman ng Rusya upang magmukhang umaatake ang Ukraine. Habang nilinlang ng mga sundalo ang mga mananakop, nagpadala ang Ukraine ng mga convoy para sa paglikas sa Mirnarad sa ilalim ng elektronikong proteksyon. Ang mga convoy na iyon ay naglikas ng sugatang sundalo at nagdala ng supply sa tropa ng Ukraine sa lungsod. Nabuhayan at may mga bagong kasapi sa kanilang hanay. Ang mga tagapagtanggol ng Mirnarad ng Ukraine ay handa na ngayong ipagtanggol ang kanilang posisyon, kung saan dati ay muntik na silang bumagsak sa ilalim ng presyo ng Russia. Pinakakamangha-mangha sa operasyon ang siyang pinakanakakahiya para kay Putin at sa kanyang puwersa. Lubos na nalinlang ang Russia, kaya nagawa ng Ukraine ito
ng walang nawawalang sundalo. Buhos pa ng dagdag na asin sa sugat ng Russia ang Ukraine, sa pamamagitan ng paggamit din ng opensiba ng Russia sa Pokrovsk laban dito. Tandaan mo, sinabi namin na kunwari gumagawa ng pincer move ang Ukraine? Tulad ng natutunan mo kanina sa video, ang ganitong uri ng galaw ay nangangailangan ng mga puwersa na lalapit mula sa dalawang panig para mapalibutan ng kalaban. Ang mga sundalong mula Radinska ang humarang sa mga reserba ng Russia sa Dobropilya habang sumasaklaw sa unang panig. Tungkol naman sa Pokrovsk, hindi na kailangan ng Ukraine na gumawa ng marami dahil abala na nila ang mga puwersa ng Russia sa direksyong iyon. Katulad ng sa Radinska, sinusubukan ng mga puwersa ng Russia na sakupin ang Pokrovsk. Noong Nobyembre 11 iniulat ng British Broadcasting Corporation na mas malalim na nakapasok ang Russia sa Pokrovsk sa ilalim ng hamog. Ginamit nila ang taktika ng Ukraine para makaiwas sa first-person view drones ng Russia sa Radinska. Kamakailan, matapos ang estratehiya ng Ukraine, iniulat ng Radio Free Europe, Radio Liberty, na inatake ng Russia ang Pokrovsk noong Nobyembre 15. Nagkaroon ng aerial assault na may 135 drones at 3 misil sa lungsod. Ngunit 2 missile at 74 na drones ang naitaboy. Iniulat ng Ukraine na walang nasawi sa pinakahuling pag-ataking iyon. Ang gusto naming iparating ay malaking bahagi ng puwersa ng Rusya sana ay nagamit para malaman na pinepeke ng Ukraine ang sarili nitong pincer attempt. Hindi nila napansin dahil abala sila sa labanan sa Pokrovsk. Kailangan lang pigilan ng Ukraine ang Rusya sa timog ng Riles papuntang Pokrovsk para mabuo ang ilusyon. Dapat tiyakin ng Ukraine na hindi mabawi ang Pokrovsk para magtagumpay ang estratehiya nito sa Mirad. Kapag bumagsak ang Pokrovsk, libo-libong tropang Ruso ang pwedeng sumugod sa Radinsky at Minara at mabubunyag ang panlilinlang ng Ukraine. Mahalaga ang koordinasyon sa lahat ng ito. Gaya ng paliwanag ng Euromaidan Press, hindi lang basta ipinagtatanggol ng mga tropang Ukrainian ang dalawang bayan, kundi kinokoordina rin nila ang mga ito sa paraang nananatiling mahalaga sa estratehiya at konektado sa pamamagitan ng kontroladong mga logistics corridor. Ayon sa ulat ng outlet tungkol sa mapanlinlang na estratehiya ng Ukraine. Baka makita ni Putin ang kabalintunaan nito. Ang pagiging tutok niya sa pagkuha ng Pokrovsk na naging dahilan para ilaan niya ang karamihan ng kanyang mga sundalo sa rehiyon ng Donetsk sa lungsod, ay siya ring nagbigay daan sa Ukraine para mapalakas ang Minara. At dito na tayo dadako sa susunod na mangyayari sa direksyon ng Donetsk. Ibig sabihin ba ng ginawa ng Ukraine na ligtas na ang Mirarad? Depende sa definition mo. Pero hindi pa rin ligtas ang Minarad. Kung ibig mong sabihin ay tumigil ang Russia sa pag-atake, hindi iyon nangyari. Gumamit ang Ukraine ng panlilinlang para mapalakas ang lungsod. Pero hindi nila nabasag ang Russian pinsa. Hindi naman talaga iyon ang layunin. Kung iyon ang layunin, sana ang pekeng atake na inilunsad ng Ukraine ay naging totoong atake at nagkaroon ng malaking labanan. Ligtas na ngayon si Mirad at malabong makuha ng Russia ang lungsod bago dumating ang malamig na taglamig sa Ukraine. Talagang nagtatagal na. Nabanggit namin sa simula ng video na ang pangunahing layunin ng Ukraine sa kanilang panlilinlang ay ang magtagal hanggang bumagsak ang temperatura. Malapit na iyon. 1.5 buwan na lang ang Enero. At ayon sa Weather Spark, dala nito ang lamig na maaaring hadlang sa pag-atake ng Russia sa Mirnarad. Malamig ang panahon sa lungsod mula kalagitnaan ng Nobyembre hanggang simula ng Marso. May average na 37.4 degF o 3 degC sa loob ng 3.5 buwan. Noong Enero, ang Mirnarad ay may average na pinakamataas na 25 Fahrenheit or 4 Celsius. Maaaring bumaba ang temperatura hanggang 13 degF or 11 degC. Kailangang magtiis ang Ukraine habang bumabagal ang pag-atake ng Russia tuwing lumalamig. Pinapayagan lang ang mga pekeng pinalalakas ng Ukraine ang depensa sa Mirnarad sa mahalagang yugto ng labanan para sa Donetsk, kung saan ang Mirarad ay bahagi na ng multi-layered na estratehiya. Kasama ang Dobropilya at Pokrovsk, pinipigilan ng Ukraine ang pag-usad ng Russia. Ayon sa Euromaidan Press, ang bagong nagawa nila ay makakatulong dahil ang dagdag na tropa at supply sa Mirnarad ay ginawang parang kuta ang lungsod. Sa puntong nanganganib mabasag ang depensa ng Ukraine, malamang hindi inaasahan ng Ukraine na mapanatili ang Mirnarad o Pokrovsk magpakailanman. Ayon sa Euromaidan Press, mapipilitan ng Russia sa mabagal at nakakapagod na labanan na magreresulta ng libo-libong buhay kapalit ng kaunting teritoryo. Mahalaga ang kontrol sa riles ng tren sa Pokrovsk para maipagpatuloy ng Ukraine ang supply sa Mirnarad. Magpo-focus ang Ukraine sa depensa sa linyang iyon. Lalo na
habang papalapit ang pinakamalalamig na buwan. Pagkatapos, gagamitin nila ang pagkakataon ng pagbagal ng mga Ruso para mas lalo pang palakasin ang Myrnarad, na magbibigay daan sa mas marami pang pagkapinsala sa panig ng Russia. Ang pagkapinsala ang pinakaayaw ni Putin sa pagsusumikap para sa lungsod na labis ng nagastos ng Russia. Nabanggit natin kanina na ang Pokrovsk, ang tunay na layunin ni Putin sa lahat ng ito, ang pagsakop sa Radinska ay naglalapit sa Russia sa Pokrovsk. At ganoon din ang epekto ng Myrnarad. Ang patuloy na pag-atake ng Russia sa Pokrovsk ay nagdulot sa kanila ng malaking pinsala. Pareho noong summer offensive na hindi nakuha ang Pokrovsk at noong mga buwan, bago iyon na sunod-sunod ang padala ng Russia ng tropa, malaki ang naging pagkalugi ng Russia sa Pokrovsk. Noong Nobyembre 16 iniulat ng The Sun na halos 20,000 sundalo ang ipinadala ni Putin sa 18 buwang giyera sa Pokrovsk at karamihan ay hindi na nakabalik. Ayon sa ulat, hindi bababa sa 13,000 at 500 sa halos 20,000 ang napatay o nasugatan sa matagalang labanan para sakutan ng Ukraine. Dapat yakin ng Myrnarad ng Ukraine na tataas pa ang bilang na iyon sa buong taglamig at hanggang 2026 kung kakayanin ng bansa ang matinding lamig. Ayon sa The Sun, ibinunyag ni Philip Ingram ng United Kingdom, dating tagaplano ng NATO at opisyal ng British Intelligence, ang bilang ng mga nasawi. Batay sa datos ng Ukraine, 135,000 sundalo ang napatay o nasugatan sa Pokrovsk, ayon kay Ingram sa The Sun. Posibleng mas marami pa bago niya ipinaliwanag ang epekto ng ganitong pagkawala ng tauhan sa layunin ni Putin na sakupin ang Donbas. At alam natin, sinusubukan nilang sakupin ang buong bahagi ng pinagtatalo ng Donbas. Ayon sa British Defense Intelligence, kung magpapatuloy ang bilis ng pag-usad, aabutin pa ng 4 na taon at 2 milyong nasawing sundalong Ruso. Dagdag pa ni Ingram. Ang sinabi ni Ingram ay mukhang pinapatunayan ng trench art. Manunulat na si David Axe at ulat ng United 24 Media batay sa bagong pahayag ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine. Sinabi ni Axe noong Oktubre 6 na 10,000 ang namatay sa Russia sa unang siyam na buwan ng 2025 habang sinusubukang sakupin ang Pokrovsk. Noong Nobyembre 7 ay iniulat ng United 24 Media ang mga pahayag na ginawa ni Zelensky na itala sa video ang 25,000 nasawing sundalo ng Russia at tinatayang nadagdagan pa ito ng 3,000 noong Oktubre. Karamihan ng pagkalugi ay sa Pokrovsk na magdudulot ng hanggang 100 at 28,000 kaswalti malapit sa lungsod pagsapit ng Nobyembre. Isama pa ang 9 na buwang itinulak ni Putin para sa Pokrovsk. Ang kombinasyon at mungkahi ni Ingram na maaaring umabot sa 100 at 35,000 ang bilang para sa buong kampanya ay maaaring mas tama pa kaysa akala niya. Hindi ibig sabihin nito na hindi makukuha ng Russia ang Pokrovsk sa bandang huli. Inaasahan ng Ukraine kaya't ginagawa nila ang lahat para magdulot ng malaking pagkalugi sa puwersa ni Putin bago dumating ang araw na iyon. Kahit masakop ng Russia ang Pokrovsk, Myrnarad, maaaring hindi ganoon katamis ang tagumpay para kay Putin. Oo, babagsak ang moral ng Ukraine dahil sa pagkawala ng isa sa pinakamalakas nitong lungsod kuta. Maging ang The Telegraph ay nagmumungkahi na maaaring sapat na kabigat ang dagok na ito upang mabasag ang pagkakaisa ng Ukraine kung hahayaan ng bansa na mangyari iyon. Gayunpaman, ayon sa parehong pahayagan, halos walang epekto sa frontline sa Donetsk ang pagkuha ng Russia sa Pokrovsk. Kaya ang dagok sa moral ang pinakamalaking kailangang paghandaan ng Ukraine. Inulit ni Mark Galeotti ang pananaw na iyon sa isang artikulo sa The Times noong Nobyembre 15 habang bumabagsak ang depensa ng Pokrovsk at Myrnarad. Magpapatuloy ang labanan sa hilagang silangang Ukraine. Ayon kay Galeotti, nananatiling nakatayo ang mga lungsod kuta sa bahagi ng Ukrainian ng Donetsk. Ayon sa mga kanluraning tagamasid, mas matagal bago bumagsak ang mga ito kaysa Pokrovsk. 18 buwan na at patuloy pa rin ang Russia sa Pokrovsk. Dahil sa panlilinlang ng Ukraine sa Myrnarad, pwedeng umabot sa 20 buwan iyon. Kung magtatagal pa ang Russia sa ibang lungsod kuta ng Ukraine, posibleng maubos ni Putin ang tropa at kagamitan bago humina ang paglaban ng mga Ukrainian. Kaya mahalaga ang ginawa ng Ukraine sa Myrnarad dahil pinatagal nito ang labanan na pinahihirapan ng Russia. Magkakaroon ng mas maraming oras ang Ukraine para maghanda ng depensa sa mga susunod na target ni Putin
kung bumagsak ang Pokrovsk at Mirad. May ilan na nagsasabing Ukraine ang bumabasag sa Russia. Hindi baliktad. Ginawa namin ito kamakailan sa isang video na tumalakay kung bakit tinatanggihan ni Putin ang kapayapaan at paano siya pinagbabayad ng Ukraine. Panoorin ang video na iyon para matuto pa at huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa karagdagang balita tungkol sa mga sitwasyon sa Mirnarad at Pokrovsk. At salamat sa panonood.